Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maricel, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Siguro, tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin, at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas, at sana, magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Minsan, sa gabi, habang naglilipat-lipat ng mga gamit sa bahay, napansin ko ang hindi ko maintindihang amoy sa aming bedsheet. Yung amoy na hindi ko naman nararamdaman dati. Alam ko na bago lang ako maghugas ng mga gamit namin, kaya hindi ko alam kung bakit ang naamoy ko ay tila hindi ko rin kilala. Parang may isang pirasong hindi ko kayang hawakan, parang may hindi ako maintindihan na pumasok sa paligid namin. Ang sakit lang, kasi feeling ko, amoy na yun ng ibang tao. Noong una, parang sinubukan kong hindi pansinin. Iniisip ko, baka dahil lang sa stress, o baka naman dahil nasa ilang linggong hindi kami nagkausap ng asawa ko, si Rene. Kung noon, lagi kami nagkakaroon ng mga sweet na moments, ngayon, parang lahat naging routine na lang. Hindi na kami tulad ng dati, nagsisisi pa ba ako? Siguro, pero ayoko ring isipin na may mali. Baka ganun lang talaga, baka masyadong busy, baka too much pressure sa pag-iisip ng mga bagay na mas importante. Siyempre, hindi ko rin maiwasang mag-isip, baka nga dahil sa pagiging baog ko. Yung bawat pagkakataon na kami magkasama, may kirot akong nararamdaman. Alam ko naman na sinubukan namin, halos lahat ng proseso ng fertility, pero hindi pa rin kami nabiyayaan. Alam ko, kahit hindi siya magsabi, ramdam ko na palihim na rin siyang nawawala. Yung mga simple dating moments, hindi na siya nagsisilbing us anymore. Hindi ko na nararamdaman yung excitement at lamang. Nakakapanlumo. Ang hirap kaya, DJ, kasi hindi mo alam kung anong gagawin. Nahulog ka sa parehong lugar kung saan ka dati natututo, pero walang changes. Laging nagtatanong ang mga tao, bakit hindi pa kayo buntis? Laging may expectations, pero ako, yung tahimik na tinatanggap yung nararamdaman ko, na hindi ko kayang isalaysay, na sa bawat tanong ay may nawawala akong piraso. Kung saan ko hinahanap ang solusyon, noon ko rin naramdaman yung sakit. Naalala ko, nung mga unang araw ng kasal namin, akala ko magiging madali lang. Akala ko, magiging buo kami, at hindi lang kami basta magkasama. Pero sa mga sandaling ito, tanong ko sa sarili ko, bakit nga ba hindi ako mabuntis? Kung tayo nga ay magkasama, parang tila ako lang ang gumagawa ng lahat ng paraan, pero siya ba? May ginagawa rin ba siya? Siguro, masyadong mabigat na ang lahat. Hindi ko kayang ipaliwanag lahat ng sakit na nararamdaman ko, kasi baka nga hindi ko pa rin natanggap ang mga nangyari sa amin. Siguro hindi ako handa sa pagbabago, pero hindi ko na rin kayang baliwalain ang mga senyales. Hanggang ngayon, yung amoy sa bedsheet, patuloy na bumabalik sa isip ko. Dahil yun na lang ang naiwan. Yung amoy nang hindi ko kayang ipaliwanag. Minsan, naiisip ko kung hanggang kailan ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Akala ko, sa bawat buwan na dumaan, darating din ang araw na magiging magaan. Pero hindi, patuloy lang ang paghihintay. Puno ng mga test na laging negative, mga vitamins na tila wala namang epekto. Ovulation kits na laging nagpapakita ng hindi tamang panahon, mga hilit na inuubos ang oras ko. Lahat ginawa ko, lahat ng posibleng paraan, ginawa ko, dahil mahal ko siya at gusto ko magka-baby kami. Pero sa mga sandaling yun, hindi ko na nakikita na unti-unti na pala siyang nawawala. Hindi ko nararamdaman yung pagmamahal na dati ay puno ng init. Hindi ko na siya nararamdaman. Hindi ko na siya naririnig sa gabi, yung mga simpleng kwento, mga pagtawa. Laging may dahilan, laging may trabaho, laging pagod. At ako na lang palaging nandyan, parang may isang malaking puwang na hindi ko kayang punan. Tinatanggap ko, DJ. Tinatanggap ko na hindi ko kayang baguhin siya. Hindi ko kayang pigilan siya kung hindi na siya buo sa relasyon namin. Tinitingnan ko siya habang natutulog, at napapansin ko na hindi ko na siya nakikita tulad ng dati. Saka ko lang naisip na habang ako'y patuloy na sumusubok, patuloy na umaasa, siya pala, hindi na. Hindi ko alam kung nasaan siya o kung anong nangyari sa atin. Siguro naiinis siya sa mga tanong ko, sa mga hiling ko,
kaya pinili niyang magtago sa likod ng mga excuses. Isang buwan na naman na walang nangyari. Isang buwan na naman na wala pa rin akong tinatawag na kasagutan. Gusto ko sanang sabihin na okay lang, pero hindi. Hindi ko na kaya. Parang ang hirap na. Ang hirap magpanggap na hindi ko nararamdaman na nawawala siya. Hindi ko alam kung bakit ako pa rin ang naghihintay, DJ. Kung bakit ako pa rin ang lumalaban. Yung mga buwan na puno ng pangarap, ng paghihintay, ng pagkabigo, sila pala ang tumatakbo habang ako ang nahulog sa bitag ng mga pangako na hindi ko alam kung totoo ba. Yung mga simpleng gabi na magkasama kami, hindi ko na nararamdaman. Ang mga kamay niya, hindi na yung mga dating humahaplos sa akin. Yung mga halik, hindi na yung mga dating matamis. Ang sakit lang. Akala ko, kami pa. Pero ngayon, ako na lang mag-isa. Dahil sa lahat ng to, natutunan ko na hindi pala sapat na tayo lang. Hindi pala sapat na puro ako ang lumalaban. Hindi pala sapat na ako lang ang magsusubok. Sa mga buwan na dumaan, hindi ko na nakita kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko na narinig kung ano ang nararamdaman niya. At sa bawat pagsubok na ginawa ko, sa bawat hakbang na tinahak ko para sa atin, tila ako lang mag-isa sa laban na to. Alam ko na siguro, DJ, na hindi na pala kami. Hindi ko lang kayang tanggapin na baka ako lang ang nagmamahal. Hindi ko kayang tanggapin na baka sa lahat ng ito, ako lang ang tumakbo. Siya, parang nananatili sa isang lugar na hindi ko kayang puntahan. Parang may mga daang hindi ko kayang akyatin. Hanggang kailan ko kaya magtulungan ang sarili ko kung siya pala, wala na. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko ng gabing yun, pero parang may magnet na humihila sa kamay ko papunta sa phone niya. Alam ko naman na hindi maganda, pero may mga pagkakataon na hindi mo kayang pigilan ang sarili mo. Naguguluhan na ako sa mga nararamdaman ko, at sa isang iglap, nakita ko na lang ang sarili ko nagsusearch sa mga chat niya. Pinili ko sanang hindi makita, pero may isang mensahe na hindi ko kayang hindi silaypan. May chat siya kasama yung office mate niya, at doon ko nakita. Isang larawan, isang ultrasound. Akala ko mamamatay ako sa sakit. Doon sa larawan, may caption na, finally, may bunga na rin. Para bang buong mundo ko bumulusok pababa. Sa unang tingin, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Parang bigla akong naging hollow. Wala nang laman, wala nang saysay. Hindi ko alam kung mas masakit yung ginugol na taon ko para magkaanak kami, o mas masakit na hindi ako yung nakatagpo ng solusyon sa mga pagnanais na wala sa akin. Tahimik akong pumasok sa banyo, at doon ko na lamang na hindi ko kayang pigilan. Lumuha ako ng walang tunog. Tinakpan ko ang bibig ko gamit ang palad ko para hindi niya marinig. Ang sakit, hindi ko kayang ipaliwanag sa sarili ko kung anong klaseng sakit ko. Sa isang banda, may mga pagkakataon na gusto ko siyang murahin, tanungin kung paano niya ako kayang lokohin ng ganito. Pero sa isang mas malalim na bahagi ko, parang ako ang may kasalanan. Parang ako yung nagkulang, ako yung hindi sapat. Naisip ko, paano ko siya matatawag na asawa kung siya pala ay may ibang paraan ng paglutas ng mga problema namin? Paano ko siya pagmamahal at respeto ang ipinakita ko sa kanya kung siya pala ay mas pinili na ang ibang tao kaysa sa akin? Kasi parang hindi ko na kayang tanggapin na yung bata sa ultrasound na yun ay hindi ko anak, at baka siya pa yung magiging ina ng anak niya habang ako nandyan, patuloy na naghihintay. Nagbalik sa isip ko ang lahat ng pinagsamahan namin. Lahat ng hirap na pinagdadaanan namin. Lahat ng mga nilakbay kong hakbang na tinahak ko para lang mapatunayan na kayang-kaya ko pa rin. Pero siya na ang naghanap ng iba. Siya na ang naghanap ng solusyon sa mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Sabi ko sa sarili ko, kung iniisip ko na ako ang may responsibilidad, baka nga siya na rin. Hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko, DJ. Hindi ko kayang magsabi na okay lang ako, na kaya ko pa. Tumutulo na lang yung luha ko habang hawak ko pa rin ang phone niya. Nakatingin ako sa larawan ng ultrasound, at pakiramdam ko, ako yung hindi karapat-dapat. Hindi ko kayang ipakita sa kanya na nasaktan ako, pero deep inside, naguguluhan ako sa lahat ng nangyayari. Hindi ko kayang tanggapin, pero ayokong magpatalo. Pakiramdam ko, DJ, na lahat ng sakit na to ay masyado ng matindi. Hindi ko na kayang magpanggap na okay ako, na walang epekto lahat ng mga ito. At yun lang, hindi ko na kayang magsalita. Dahil minsan,
Sa bawat paghihintay ko, mas lalo ko lang nararamdaman na ako lang ang lumalaban, at siya. Siya na lang siguro talaga ang nakalimot sa lahat ng iyon. Hindi ko siya kinumpronta agad. Pinili kong magpanggap na okay lang ako, na wala akong nakitang mali. Pero sa loob-loob ko, unti-unti akong nauubos. Tuwing gabi, habang magkasama kami sa kama, nararamdaman ko yung tuwang sa pagitan namin, na parang may distansya na hindi ko kayang tawirin. Tumitigil lang ako, nag-iisip, nagtataka, kung saan nga ba ako nagkulang. Kung naging mas mapusok ba ako, mas maganda, mas malusog. Kung baka yun ang kulang para hindi siya maghanap ng iba. Masakit, DJ. Kasi yung mga tanong na yun, hindi ko alam kung kayang sagutin. Parang may isang bahagi sa katawan ko na patuloy na naglalaban, isang bahagi ng isip ko na nagsasabing ako ang may kasalanan, at may isang bahagi naman ng puso ko na nagsasabing hindi ko na kailangang magpatawad. Pero ang hirap di magkumpara. Lalo na tuwing binabaybay ko ang mga gabi nang magkasama kami, iniisip ko kung anong kulang sa sarili ko. Bakit hindi ko kaya magbigay ng kung anong hinahanap niya? Alam ko na hindi siya basta naghanap ng iba, pero parang yun na nga. Dati-rati, ako lang ang alam kong siya lang ang kailangan. Nandyan siya, malapit, pero sa bawat tapik ng kamay niya, parang may hinahanap siya sa ibang lugar na hindi ko kayang i-providing. Parang ako lang yung isang option sa buhay niya. Naiisip ko pa nga, baka kung naging ibang babae ako, baka hindi siya lumayo. Minsan, naiisip ko kung baka nga mas maganda, mas sexy, o kung mas malusog, baka hindi na siya maghanap ng ibang babae. Parang wala na akong ginawa kundi ipilit na maging sapat para sa kanya, para sa amin. Para magkaanak kami, pero hindi ko yata kaya. Hindi ko kayang hindi magkumpara, DJ. Kasi ang hirap makinig sa ibang tao, na parang wala nang silbi yung lahat ng ginawa ko. Wala akong ibang magawa kundi magtanong sa sarili ko, kung bakit nga ba ako pa? Kung bakit ako pa rin ang maghihintay, kung bakit ako pa rin ang maghahirap, kung bakit ako pa rin ang magtitiis sa mga gabi nang magkasama kami, habang ang puso ko ay naglalaban sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Tinitingnan ko siya habang natutulog kami, at hindi ko na siya nakikita tulad ng dati. Hindi ko na nararamdaman yung pag-aalaga niya. Yung pagmamahal na sana lang sana hindi ko na lang naisip, hindi ko na lang nakita. Hindi ko na kayang tanggapin na ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya ay parang wala na sa kanya. Hindi ko na kayang tanggapin na mas maraming nagmamahal sa kanya kaysa sa akin. Hindi ko na kayang makinig sa mga kasinungalingang pinapalabas ko sa sarili ko, na okay lang na wala akong nakikita. Na okay lang na hindi ko siya makasama sa mga sandaling ito. Masakit, DJ. Masakit hindi lang dahil hindi ko kayang magbuntis. Masakit dahil naaalala ko kung paano ko pinili siyang mahalin, kung paano ko pinili magbigay ng lahat, kahit hindi ko nakikita kung saan ako patungo. Masakit na wala akong nakikitang pagbabago, at mas masakit na hindi ko alam kung may pag-asa pa ba. Noong sumunod na buwan, hindi dumating ang dalaw ko. Sa una, inisip ko lang na baka stress lang, na baka epekto ng mga nangyari, ng mga gulong nagaganap sa buhay ko. Pero ilang araw lumipas, pakiramdam ko, iba na. May kakaibang pakiramdam. Parang tumaas ang temperatura ko, parang may kasamang kabigatan sa katawan. Tapos, parang laging pagod, parang lagi akong hinihingal, at yung madaling pagkahilo, hindi ko rin maintindihan. At sa mga sandaling yun, may natutunan akong bagong pakiramdam. Sabi ko, baka hindi lang talaga stress. Kumuha ako ng pregnancy test, pero iniiwasan ko yung sarili kong makita ang resulta. Parang ang takot ko, DJ. Yung takot na baka positive, na baka may malaking pagbabago na naman sa buhay ko. Nang tingnan ko yung test, parang isang multo na sumalubong sa akin, positive. Hindi ko alam kung anong klaseng kaba at takot ang nararamdaman ko. Parang mundo ko ay nanahimik, pero ang puso ko, parang may matinding galit, takot, at kung ano-ano pang emosyon na hindi ko kayang itago. Nandyan yung moment na gusto ko sanang magsaya, pero hindi ko magawa. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon, na halos wala na akong lakas? Parang ang sakit tanggapin, kasi habang ako nagsusumikap, naglalaban, siya na pala, hindi man lang umabot sa punto na magkasama kami sa mga ganitong pagkakataon. Akala ko, baka kapag magbuntis ako, may magbabago, baka magkaayos kami. Pero habang tinatanaw ko yung test, parang hindi ko kayang isipin kung ano ang mangyayari. Tapos, tanong ko sa sarili ko,
Dapat ko ba siyang sabihan? Kasi ang hirap, DJ. Kung sasabihin ko sa kanya, ang hirap niyang tingnan, ang hirap mag-isip kung magre-react siya ng maayos, o baka lalo pa siyang mawalan ng gana sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang gusto ko. Kung siya ba, ano ang mararamdaman niya? Paano kung hindi na siya interesado, o kaya mas lalong mawala ang tiwala ko sa kanya? Hindi ko kayang harapin yung idea na baka mangyari pa yun. Kaya naiisip ko, baka ako na lang ang magtago. Baka ako na lang ang magdala ng bigat na to, na parang wala akong karapatan magmukhang masaya, na parang ako lang mag-isa ang may laban na ito. Dahil sa lahat ng nararamdaman ko, parang natatakot ako na baka maging pabigat lang ako sa kanya. Kasi hindi ko kayang magbigay ng kasiguraduhan kung anong mangyayari. Bakit nga ba ako nag-aalala? Para saan ba to kung siya pala, hindi naman ready, at ako? Parang hindi ko rin alam kung kaya ko na ba, o kung kaya ko siyang ilagay sa tamang lugar sa buhay ko. Parang nagsimula akong mawalan ng tiwala sa sarili ko, at parang ang hirap umusad sa isang buhay na hindi ko alam kung anong mangyayari. Gusto ko sana ng kasiguraduhan, ng pirma na magkasama kami sa lahat ng ito, pero ang totoo, hindi ko alam kung paano. At ang masakit, DJ, parang alam kong sa bawat hakbang ko, kailangan ko pa rin siyang isaalang-alang, ngunit siya, hindi ko alam kung handa siya. At ako, maghihintay na naman ba ako? Pinili kong huwag muna sabihin kahit kanino. Hindi ko kayang magkwento sa mga tao, hindi ko kayang iparating na may nangyaring ganito sa buhay ko. Wala akong balak makipag-agawan sa kanya, hindi ko kayang dumaan sa ganang klaseng labanan. Hindi ko kayang maging labanan ng dalawang babae. Pero ngayon, ang tanging bagay na ako lang ang may alam ay ang munting buhay na nagsisimula sa aking tiyan. Gabi-gabi akong nagdarasal na sana, kahit papaano, magpatuloy siya, na sana kahit wala nang nangyari sa amin, may pag-asa pa. Araw-araw akong humaharap sa salamin, at doon ko lang nakikita yung pag-asa na kahit wala akong ibang makakapitan, kahit wala nang natirang suporta, may isang dahilan pa para magpatuloy. Hinahaplos ko ang tiyan ko, pakiramdam ko na parang may nagsasabing magpatuloy ka lang, Maricel. May saysay pa, kahit iniwan na ako ng asawa ko. Parang siya na lang, yung tiyan ko na ngayon ang nagiging dahilan ko para huminga. Lahat ng pain, lahat ng hiya, lahat ng takot, isinusumpa ko sa sarili ko na itatago ko. Hindi ko kayang ipaalam sa kanya. Siguro, naguguluhan ako sa sarili ko. Hindi ko kayang magkwento na may batang bubuo sa mundo ko, pero hindi kayang ipaliwanag kung bakit ako mag-isa. Ang hirap magtago ng isang malaking lihim, pero sa gabi, sa bawat paghaplos ko sa tiyan ko, naiisip ko na sana nga mabigyan ko ng pagkakataon ng sarili ko na maging masaya, kahit hindi sa pamamagitan ng asawa ko. May isang kapitbahay ako, si Ate Liza, na laging andyan para sa akin, hindi dahil may romantic na relasyon kami, kundi dahil may respeto siya sa nararamdaman ko. Siya lang ang may alam, at siya lang din ang laging nag-aalala. Hindi kami magkaklase ng buhay, pero ramdam ko na may malasakit siya. Hindi siya judgmental, hindi niya ako tinanong, hindi siya nagbigay ng opinyon. Nagbibigay lang siya ng oras at espasyo, at minsan, isang tapik lang sa balikat, at okay na. Sa kanya ko natutunan na hindi ko kailangang magpakita ng kahinaan, kundi magpakita na kahit ako'y nag-iisa, kaya ko pa rin lumaban. Pag minsan, iniisip ko kung magiging sapat ba ang mga pangarap ko na maging ina. Siguro nga, hindi ko na kayang mangyari pa yun sa tabi niya, sa tabi ng asawa ko, kaya't ako na lang ang kakapit sa sarili ko. Kung kailangan kong magtago ng lihim, ayos lang, basta ako lang at ang tiyan ko. Siguro nga, ito na lang ang pag-asa ko. Kasi ang sakit, DJ, hindi lang sa katawan. Ang sakit sa puso na hindi ko kayang sabihin ang lahat, hindi ko kayang magpakita ng kalakasan, pero habang hawak ko ang tiyan ko, iniisip ko na baka siya na lang ang magpapalakas sa akin. Hindi ko kayang maging mag-isa sa laban na ito, pero siya na lang ang dahilan kung bakit kailangan kong tumayo. Hindi ko kayang maghintay pa, hindi ko kayang ibigay ang lahat, pero para sa kanya, gagawin ko lahat. Dahil sa kanya, kahit na hindi ko siya kayang ipakita sa mundo, may dahilan pa akong magpatuloy. Ang hirap maging mag-isa, pero sa mga gabing ito, ang tiyan ko lang ang kasama ko. Nalaman niya, hindi sa akin, kundi sa kapatid niyang tsismosa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ng kapatid niya, pero wala akong magawa, kinuha niya na ang pagkakataon.
Isa lang akong tanga na hindi makapagsalita, at doon ko natutunan na ang mga lihim ay mahirap itago, kahit gaano mo pasubukang magtago ng lahat. Tumawag siya. Alam ko na agad na may alam siya, kaya hindi ko na kailangang magtago pa. Gusto raw niyang makipagkita, magkausap daw kami, kaya pumayag ako. At ang nangyari, hinahanap ko pa sa kanya yung pagkakasama namin, yung mga sandali na parang hindi na nga ba siya yun. Pagkikita namin, siya na parang nagmamadali, parang may hinahanap. Tapos, biglang umiyak siya. Umiyak siya sa harap ko, pero hindi ko alam kung totoo. Hindi ko na kayang magtiwala sa bawat patak ng luha niya. Hindi ko kayang maniwala na hindi siya galit sa akin dahil hindi ko siya agad sinabi. Hindi ko kayang tanggapin na kaya niyang magalit sa akin. Nandyan siya, nangungusap, pero ang sakit, DJ, hindi ko alam kung galit lang ba siya o kung siya rin ay nahulog na sa sarili niyang pagkakamali. Mahal ko siya, pero parang mas madali na lang magtago kaysa magpaliwanag. Baka ganun na nga lang kami magtapos, walang sigawan, walang paliwanag. Ako na lang, naglalakad na parang may mabigat na dala sa puso ko, na kahit walang sigawan, masakit pa rin. Dahil bakit nga ba ako nagtatago? Bakit ko pinili na huwag ipaalam sa kanya ang totoo? Baka nga hindi ko kayang magpaliwanag, baka nga ang sakit na hindi ko kayang baguhin. Tumingin siya sa akin, nagpatuloy sa pag-iyak, pero ako, tahimik lang, nanatiling nakatayo, nakatingin sa kanya. Hindi ko kayang magsalita pa, hindi ko kayang magpatawad. Hindi ko kayang ibalik yung sa amin, kasi sa isang sandali lang, nawala siya sa akin, at sa isang iglap, siya rin ay nagtakip ng mata. Wala nang silbi yung mga salitang alam ko. Tanging ang sakit na lang ang nararamdaman ko. Nandyan siya, pero wala naman sa kanya yung pag-uusap na gusto ko. Parang hindi ko siya makita, hindi ko siya maramdaman sa mga salitang umabot lang sa akin. Hindi ko na kayang magtago pa, DJ. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang. Hindi ko kayang tanggapin na wala akong lakas. Sa huli, kami lang ang makakapag-decide kung saan kami tatama. Ngayon, ilang buwan na akong buntis. Hindi ko alam kung magiging ina akong buo, pero isa lang ang alam ko, hindi ko na kailangan ng pahintulot ng kahit sino para maging masaya. Bawat araw na dumaan, may takot at kaba, pero may kasabay na lakas na hindi ko kayang ipaliwanag. Lahat ng mga plano ko dati, parang naglaho, pero nandyan pa rin ako, naglalakad at lumalaban. Ako na lang mag-isa, pero buhay pa rin ako. Siya, hindi ko alam kung babalik pa. Hindi ko alam kung sa huli, ako na lang ba, o siya. Pero ang totoo, hindi ko na siya hinahanap. May mga gabi na iniisip ko pa rin siya, kung nagbabago ba ang mga bagay sa buhay niya, pero hindi ko na siya inaasahan. Nasa punto na ako ng buhay ko na, kahit anong mangyari, natutunan ko na hindi ko kailangan ng isang tao para magpatuloy. Ang mahalaga ngayon ay ang tiyan ko, at ang batang daladala ko. Hindi ko na kailangan ng pahintulot ng kahit sino para maging masaya. Ang hirap, DJ, kasi hindi ko alam kung paano ko siya haharapin kung sakaling makita ko siyang muli. Ang hirap magdesisyon kung dapat ko bang sabihin sa kanya o itago na lang hanggang dulo. Ang sakit na hindi ko siya kayang makasama sa buong paglalakbay na to, pero mas masakit kung siya pa ang magiging sagabal sa mga plano ko. Yung pagkakaalam ko na siya, yung minsan ko nang inasam, baka nga hindi ko na kailangan. Minsan naiisip ko, baka mas okay na lang na siya, hindi na part ng buhay ko. Hindi na ako maghihintay na magbalik siya. Hindi ko na kailangang alalahanin kung babalik siya sa buhay ko o hindi. Ang hirap maging mag-isa, pero sa mga gabing to, parang unti-unti kong tinatanggap na kaya ko naman. Kaya ko mag-isa, kaya ko magpatawad sa sarili ko, kaya ko maging masaya kahit wala siya. Pero sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko, isang tanong lang ang paulit-ulit na bumabalik sa akin. Kung ikaw, DJ, yung nasa sitwasyon ko, sasabihin mo ba sa kanya? O itatago mo na lang hanggang dulo? Hindi ko alam kung paano ko siya titingnan kung muling magkita kami. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Pwede ko bang ibalik yung pag-asa ko sa kanya, o mas gugustuhin ko na lang magpatuloy ng mag-isa? Kasi kung tutuusin, hindi ko na rin siya kailangan para magsimula. Kaya ko magpatuloy sa bagong buhay ko na walang paakit, at kahit hindi ko alam kung anong mangyayari, ang mahalaga, may pag-asa pa.